Mas nakakahawa pa kesa sa TB at kolera. Mas grabe pa sa dengue. Mas maraming pamilya pa ang sinira kesa sa droga at sugal. May panibagong lagim na kumakalat ngayon. At ang tawag sa bagong salot na ito ay Candy Crush. Ang pinakausong laro sa taong ito, kinababaliwan ng sambayanan mula simpleng estudyante hanggang sa mga tanyag sa lipunan. Dinevelop ng kumpanyang King.com, tinalo na nito ang Farmville bilang pinakapopular na laro sa Facebook. Ito ay may average monthly users na 45.6 million lang naman. Ito rin ang highest grossing na app sa Apple at Google App Stores. Ano ba ang meron sa larong ito? Na kung sa pamantayan ng mga electronic games, hindi rin naman high-tech at magarbo gaya ng mga ito. Sino mag-aakala na makukulay na candy lang pala ang makakatapat ng bagong henerasyong ito? Medyo parang advanced version lang naman ito ng tic-tac-toe or snakes and ladders, di ba? May ticket. Hindi ako Simpleng laro. yung mga tabi ng ticket. Yan ang akala mo. 35 marami talagang Hihip kayo ng ticket. Tandaan, ang adiksyon ay hindi lamang sa droga. Bakit? Wala pa namang shabu at cocaine nung panahon ni Adan at Eva, hindi ba? Marami ng buhay ang nasira at masisira pa. Kilalanin natin ang ilan sa kanila. Nagsimula po ko yan yung in-introduce sa akin yung kaibigan kong babae. Itago natin sa pangalang Patricia Ann Roque. Pag-try ko, naka-high score agad ako, naka-advance agad ako ng level. Misis ko nga nagseselos na dahil bakit daw mas madalas kong pinipindot yung cellphone ko. Yung kasi hindi naman nagre-reklamo eh. Napansin ko na lang, parang inaaraw-araw ko na siya, hinahanap-hanap ko na siya. Minsan nga, hindi ako makatulog eh. Minsan lumabas ako, pumunta ako sa circle, halos buong gabi ko dun, ikot lang ako ng ikot. Alam mo yung kailangan ko ibenta yung katawan ko para makabili ako ng gadget. Ako para lang may pambili ako ng mga points. Ngayon nga, hindi ako nakakauwi ngayon eh. Dahil yung misis ko nasa ospital, ginulpi ko eh. Paano ba naman? Pati Candy Crush, pinagsisilosan, hindi na nga ako ng bababae. Tinigil ko na nga yung mga bisyo ko eh. Pati yun, ano pa? Pero marami ring nagsasabi na ang Candy Crush daw ay salamin ng tunay na buhay. Nang buhay daw ay hindi patas, minsan malas, minsan swerte. Sakyan mo na lang daw. Ang sekreto ng tagumpay ay tiyaga. Nang kailangan raw natin ay tulong ng mga kaibigan na minsan ang buhay daw ay matamis at masaya. Yada-yada, yada-yada at kung ano-anong kaletsihan pa. Kalokohan, lahat naman ay pwede sabihing salamin ng buhay. Pwede ko sabihin na ang Mario Brothers ay simbolo ng mitolohikal na pakikipagsapalaran ng sangkatauhan at lahat tayo ay may prinsesang minimithi. Pwede ko nang sabihin din naman ang Minesweeper ay refleksyon ng habang buhay na pakikipagpatintero natin sa mga bomba ng trahedya at kamalasan. At kadalasan hindi natin masabi kung ano ang ating matatapakan o kung kailan ka masasabugan. Ang matinding kawasakan ay nagsisimula sa maliit na bagay lamang. Akala mo inosente, akala mo simpleng katawaan lamang. Parang Trojan horse lang yan. Kung hindi mo alam ang kwento ng Trojan horse, may malaki kang problema. Bawas-bawasan kasi ang paglalaro at simulang magbasa. Hindi rin naman bago ang mga games na yan. Marami na rin sa mga ito ang nauso at nalaos. Mula pa noong panahon ng Atari hanggang sa Game & Watch, hanggang sa family computer, hanggang sa PlayStation. Marami ring grades ang estudyante pinabagsak nila. Marami na ring sinayang na tuition fee at pambaon na pinaghirapan ng milyong-milyong mga magulang. Marami na trabaho ang hindi napunan. Pero mukhang kakaibang antas ang pananalasa ng hatid ng Candy Crush na ito. Kaya tandaan, mag-ingat sa salot na Candy Crush. Loko to, one move na lang ako ah! Kung ayaw mong matulad sa kanila. Ito na lang kaya.